muli sa #1 talk show ng mga nurses, Let's Talk Honors. Para sa ating segment ngayon, ang ating tema ay Nurse is a Camp Leader. Tayo ay kakausap ng isang honors na naglilingkod sa isang komunidad. Siya ay 27 years na in public service sa bayan ng Aglipay, Quirino Province. Tara, puntahan na natin si Conars. Magandang araw po sa lahat. Narito po tayo at magkakaroon po tayo ng pagkakataon na makausap po ang isa po sa pinaka-rerespeto at pinaka-magaling na public servant po. Siya po ay isang nurse din po, nutrition officer and population officer po. Walang iba po si Miss Clemerlyn Torres Joaquin po. So, magandang araw po, ma'am. Magandang araw din, Arlene. So, ang una po namin, una ko pong tanong is, ano po yung nagmo-motivate po sa inyo as an administrator? At ano po yung nagdadrive sa inyo to succeed sa current position niyo po? Purely public service. Ano po yung mga bagay na sa tingin niyo po na nai-inspire kayo na maglingkod sa public po, sa publiko po? Bilang nandito sa dito sa rural areas at may mga GIDA area tayo, yung mga GIDA natin. Kailangan nila hindi lang yung actual na gamot kundi yung serbisyo, yung paggabay. Tamang paggabay tungkol sa health, population na related issues at saka sa nutrition ng all ages. Paano nyo po ma-describe ang leadership style po ninyo? At ano po yung mga qualities na sa tingin nyo po ay kailangan ng isang effective na leader? Bilang isang leader na nag-handle ng dalawang opisina, kasi alam mo naman na meron tayo dun sa taas, meron tayo dito sa baba, at nakikito mo, more on coordination kasi yung trabaho ko. Una, sa staff. Sa staff, as a leader, hindi ko tinitingnan kung sino yung matalino, hindi ko tinitingnan kung sino yung may mataas na grado, hindi ko tinitingnan kung sino ang may correct grammar. Ang tinitingnan ko saan nag-excel yung kasama ko sa trabaho. Kung saan siya nag-excel, yun ang ibibigay kong assignment sa kanya. Kasi kung bibigyan ko yung isang kasama ko sa trabaho nang hindi naman niya forte, magkakaroon lang ako ng problema, babagsak sa akin yung trabaho. Kaya distribution ng assignments ano yung ginagawa ko. And sa coordination naman at the lower level, sa ating mga barangay nutrition scholars, barangay health workers, and barangay population workers, ang ginagawa ko sa kanila, kung sino yung medyo naiiwan, yun ang tinututukan ko. Para makahabol ka na. Maaari niyo po bang i-describe yung isang sitwasyon na naging challenge po sa inyo na kinailangan gumamit po kayo ng skills in decision making at critical thinking? At ano po yung kinalabasan? Sa decision making, yung mga instances na mga ganon katulad ng political issues. Sa political issues, yung halimbawa pag nagpalit yung barangay captain, magpapalit ng pag hindi niya kalinya yung barangay health worker niya or yung barangay nutrition na scholar niya, papalitan niya. Which is, in my part, as the nutrition program coordinator at saka nagbibigay ng mga continuing education dito sa mga workers na ito, sayang yung investment sayang yung investment. Kaya ang ginawa ko, challenge ko na lang yung barangay official na kung hindi mag-perform ng maayos yung barangay nutrition scholar, saka siya gumawa ng pagpapalit or kailangan meron din rason kahit nasa vested sa kanya yung power na magpalit or mag-appoint ng mga appointed officials sa barangay level, kailangan din niyang magbigay ng
ng karampatang rason bakit niya tatanggalin. At pag hindi, ipaglalaban ko yung mga kasama ko kasi marami ng investment eh. Mahirap mag-umpisa ulit Yung mga trainings. ng mga trainings nila. Ginagastusan ng gobyerno yan. Kaya hanggat maaari, kung well-performing naman yung worker, bakit din natin sila pagtuloy-tuloyin, iset aside natin ang political issues. And sabi nga ni Governor Kua, nutrition is a very good politics. How do you handle conflicts po sa work at ano yung mga strategies na ginagamit na nakita niyo pong effective? Ang pinaka-effective na strategy ko when there are conflicts in the work is to inhale, exhale, calm down, keep silent, para hindi lalong lalaki yung conflict. And i-resolve ko yung issue kung kaya sa level ko. Pero pag hindi na kaya dun sa level ko, saka ko ilalagay sa mas mataas na atas. Ang limang question po. Paano po ang approach nyo when it comes to budgeting and financial planning as an administrator? Tapos paano nyo po na-foster yung entrepreneurial mindset po sa buong team? During the planning and budgeting, I consider yung mga needs ng office, yung mga needs ng mga programs, projects, and activities. Hindi lang ako yung gumagawa. Kailangan ang planning kasama yung team namin. Ganun. In your opinion po, ano po yung benefits sa tingin nyo ng technology para makatulong po sa ating decision making? Napapabilis nito yung teknolohiya natin, yung napapabilis nito yung mga trabaho natin, at saka eto nga, may mga artificial intelligence na rin na sinasabi nila minsan. Katulad na lang pag nung typewriter pa lang ang gamit namin, kailangan i-retype mo yung para hindi maging madumi yung report mo. Pero ngayon, mag-backspace ka lang, pwede na. Kaya, yun, malaki, advanced talaga yung technology natin ngayon. Ang napag-iiwanan lang ay ako dahil hindi naman ako ganun teki-teki. Kaya, I need someone to assist me, lalo na sa mga medyo highly technical na sa IT. Very open naman po kayo sa pasok ng technology at mga advancement. Sobrang maganda. Last question na lang po is, can you describe po a specific policy na kung saan po ay nakatulong po kayong mag-develop or implement at ano po yung mga challenges na kinakarap niyo? Maybe siguro dun sa sa children's code ng municipality. At saka yung doon sa God code ng ating municipality na kasi nakafocus dati yung program natin ang dating program natin is yung Manchan, maternal and child lock. How about the father's health and nutrition? Ngayon naman, ang focus na naman ng programa natin are the teenage pregnant, teenage mothers. Ngayon naman, sa akin naman, I have to consider yung paano naman itong mga teenage dads. May mga responsibilities din sila. Kaya yun yung inaano ko naman ngayon na maisama sana dun sa mga code na yan at saka yung mga sagad, yung protection and welfare din ng teenage fathers. Yun lang naman po. Maraming salamat po, Ms. Clemerlyn. So, dito po nagtatapos ang ating maiksing panayam kay Ms. Clemerlyn Torres po. Maraming salamat. At yan po, nagtatapos ang ating segment ngayon na Nurse sa Cam Leader. Dito lamang po yan sa #1 talk show ng mga nurses, Let's Talk Honors. Bye!